Anong mas mahalaga? Ang ritual o resibo? Anong mas naaalala? Seremonya o dokumento? Sa mga araw na ganito, mas sagrado ba ang mga pangalan o simbolismo? Bakit naaalala natin ang mga digmaan, mga pangalan, mga apelido, pero hindi yung mga dokumento? Lalo na yung mga bumago sa kasaysayan ng bansang ito. Dahil ba hindi visual? Walang aksyon, walang drama? Tulad ng pagpipirma. Pero paano kung sa paglalagda ng mga nasa 200 tao, baka mas matimbang pa ang epekto sa alam nating deklarasyon sa kawit noong Hunyo na wala ngang pirma ni Emilio Aguinaldo dahil ang pinirmahan sa Bacoor, Cavite noong Agosto 1, 1898 ay mas sumasakatawan daw ng ating hangaring demokratiko at may pirma na ni Aguinaldo. Anong ibig sabihin nito? June 12, Independence Day, Independence Day. Paano kung may isa pa akong petsang ilapit sa inyo? Ang petsa ngayon ay Agosto 1. Paano kung sabihin ko na posibleng kasing halaga o baka nga mas mahalaga pa ang araw na ito sa June 12? Anong meron ba sa unang araw ng Agosto? At ano ang meron sa Bacoor? And why is this issue deserving of our attention? Nako, para pag-usapan yan, kakausapin po natin at isang karangalan po na maging panauhin siya sa ating programa, ang historiador po na nagsulat tungkol sa petsang yun. Sa aklat na Proclamation in Philippine Independence. Ayan. Ang isa lang sa mga 24 na yata na aklat na mga sinulat niya. Nakuha po niya ang kanyang doktorado sa kasaysayan mula po sa University of the Philippines. Naging chair ng Cavite Historical Association. Minsan din naging dean ng College of Liberal Arts ng De La Salle University Das Marinas. Of course, nagturo din siya sa De La Salle University, Manila. At pangulo rin po naging pangulo ng Philippine Historical Association. Namuno rin ng NHCP, of course. At naglaan ng 3 dekada ng kanyang karera sa paglilingkod sa pamamagitan ng pananaliksik sa kasaysayan. Hindi lang na pambansa, kundi pati na rin sa mga lokal na kwento ng nakaraan. At kasama po natin ngayon si Kabayani Dr. Emmanuel Calairo. Sir, Happy Independence Day sa inyo. Magandang hapon, Sir Lord. Maraming salamat sa pag-imbita niyo sa akin sa programa. Ayan. Okay. So, sir, June 12, ang declaration ng independence, supposedly. Pero August 1, may nangyari din nun. At sinasabi nila na yung nangyari noong August 1, posibleng mas may timbang pa doon sa June 12. May mga nagpirmahan, mga 200 plus, ng mga heads of municipalities. Yes. At ang pinirmahan na dokumento ng August 1 na yun ay mas matimbang pa doon sa June 12 declaration. Okay. Ano bang meron sa August 1? At bakit hindi natin masyadong alam ito? Mahabang kwento yan. No? Pero simulan na natin dun sa nauna kasi yan natuklasan ni historian O.D. Corpus sa kanyang libro, no? Sa Saga and Triumph. No? Saka siyempre, bahagi na rin ng kanyang libro na The Roots of the Filipino Nation. Then eventually, ang Bacoor, ang LGU ay nagpa-research tungkol dyan. At ako ang nakuha nila na researcher. At nung nire-research natin, lumalalim hanggang sa nakita natin na merong isang kaganapan sa Bacoor noong August 1. At ito na nga yung tinatawag nating maskela bilang Bacoor Assembly. Na itong Bacoor Assembly ay sinasabi rito na ang isang nangyari ay nanumpa ang mga town mayors kasi pinapunta ron para manumpa bilis sa kanilang tungkulin. At pagkatapos ay pumirma sila sa isang mahalagang dokumento. At ito yung dokumento ng Akta ng Kalayaan na sinulat ni Apolinario. As opposed to yung declaration ng June 12 na mismo si Aguinaldo ay walang pirma.
Yes, oo. No? Ayon sa pag-aaral, dahil ang gumawa noon ay si Ambrosio Rianzares Bautista. Alam mo Sir Lord, no? Itong June 12 naganap yon, no? June 10, pinagawa ni Emilio Aguinaldo yan kay Ambrosio Rianzares Bautista. At nung pinadala si Mabini sa Cavite, no? Pumunta si Mabini, pinapunta. Actually, hindi siya payag sa Tama, kasi June 12, hindi di pa ba? raw prepared. Hindi pa hinog. No? Pero hindi siya pinakinggan ni Aguinaldo. Tuloy pa rin. So, kumbaga, piyesta na eh. Ito na ang paghahanda, naggayak na kami. Ayun, meron tayong flag, meron tayong national anthem. Pero nung binasa yung akta na nung June 12, merong ilang part na parang hindi katanggap-tanggap. Kasi, kumbaga, ito nga yung nagpo-proclaim ka nga ng kalayaan, tapos mababasa mo dun sa akta na protectorate ng Pilipinas, ang Amerika, at yung flag natin na hinabi sa Hong Kong mismo, ang nakalagay dun sa akta ay pattern sa kulay ng flag ng Estados Unidos. So, para kay Odi Corpus, yun ay senyas na hindi nagustuhan ni Aguinaldo, kung kaya't hindi niya pinirmahan. Although maraming nakapirma. Siya lang ang Pangulo, hindi pumirma. At pagkatapos nun, mapapansin natin sa kasaysayan, pinalitan ka agad ni Apolinario Mabini, si Rianzares Bautista, bilang advisor. Pero meron nga bang tala kung bakit hindi nakinig si Aguinaldo kay Mabini na masyado pang premature magdeklara, wag mo na? Well, sa akin lang, kasi yun actually yung June 12 natin, in-schedule yan noong June 5. Nagkaroon ng parang decree to schedule June 12 as Independence Day. So, ibig sabihin, paghahanda na talaga yan kasi nananalo na tayo mula sa Alapan, iba't ibang bayan, hinog na yung kumbaga yung digmaan, nananalo na tayo. So, tama-tama na para ma-intensify mo pa yung damdamin ng tao, i-proclaim mo na. Pero yun nga, alam mo naman si Mabini, very legalistic yan. At may Amerikano pang nakapirma din doon, no? Isang Yes, Amerikano meron pa rin sundalo. yun, oo. Kaya hindi siya talaga payag. Pero bakit ang nangyayari, ang lugar na nagpirmahan ay hindi rin sa Kawit, bakit ilan sa Bacoor na ando pa ba yung bahay ng mga Cuenco kung saan ginanap yun? Nandun pa. Ayos na ayos. No? Actually, yan, no? Ang unang, nung bumalik si Emilio Aguinaldo galing Hong Kong, ang Kapitolyo ng Revolutionary Government ay nasa Cavite Puerto. Kaya nandun nag-i-stay si Aguinaldo. Pero yung independence happening nung June 12, ginanap sa bahay niya na hindi yun ang Kapitolyo. Ngayon, nung lumalakas na ang mga Amerikano, ang Kapitolyo ay nasa Puerto, marami na Amerikano doon, tinanggal ang Kapitolyo sa Puerto, inilipat sa bahay na Tisa sa Bacoor. Kaya doon napunta. Doon na yung sumunod na bago mapunta sa Malolos. Okay, so ito mga pinadalo na mga pinuno, ng mga lokal na pinuno ng mga karamihan dito puro mga taga Luzon lang daw. Totoo ba? Meron bang mga galing mga Kabisayaan dyan? Kabikulan? Well, mababasa natin yan doon mismo sa 16 provinces. Yung yung mga nagsipirma. Bawat probinsya may mga punong bayan, no? At doon sa akta na yon, approximately yun nga, mga 200 yung pumirma representing 16 provinces. So masasabi natin na in contrast yun dun sa June 12 kasi sa June 12 puro mga military ang pumirma, no? So ang idea kasi ni Apolinario Mabini, dapat civilian yung pipirma, hindi lamang mga military. Kaya even dun sa mga letter ni Mabini sa kanyang mga kaibigan, no, katulad nung kay Galicano Apasible, no, sinasabi niya na dapat gumawa tayo ng isang dokumento na in civilian character, hindi yung military. Grabe si Mabini talaga, talagang by the letter of the law talaga siya. Talagang kailangang sundin yan. So, to be siguro more terse about it, kumbaga ang June 12 was a military declaration. Yung August 1 sa Bacoor was more of a civilian will. Yeah, kaya civilian will, July pa lang, nagpa-election na sa mga bayan-bayan. At yung mga nanalo, pinatawag. Pinapunta sa Bacoor para sumugba. Ayun. So in that sense,
Can you say that August 1 was one of the very first expression, attempts of representative democracy ng Pilipinas? In fact, sabi ko nga, baka pati yung LGU nag-uusap ako kasi doon sila sa Mumbai. Yung local government, di ba? Okay, pero paano ba dapat ituring ito sa mga non-historians? So kung yung June 12 ang tuturing mo na birth anniversary o birth announcement ng nasyon, at yung deklarasyon na yun ay hindi kasing halaga yung sa August 1, which is, kunyari, pagbibinyag niya, or yung oath-taking, o iba ba ito? Ano ba dapat ang, kumbaga paano ituturing ng Pilipino? Well, kasi ang nakikita natin dito ay yung June 12, no? Diyan unang nakita natin yung formal unfurling ng Philippine flag. Isa yan. Pangalawa, yung national anthem, tinugtog dyan. No? So, ibig sabihin, yung celebratory part ng independence ay pwede mong ituloy yan sa June 12. Kasi yan talaga yung talagang maingay. Pero itong August 1 kasi hindi naman siya isang event. Siya ay isang pagkatapos bumpa ng mga tao, pinapirma sila. Walang event. Pinapirma sila at dokumento. Ang purpose kasi ng August 1 ay yung dokumento na yon maipakita sa buong mundo na meron tayong deklarasyon na may pagmamalaki. Kaya actually, after that, pinamigay yan. Pinadala ni Emilio Aguinaldo. Isa si Spencer. Si Spencer Pratt nakatanggap. Sinasabi niya, lakip nito ang dokumento na yun nga ginawa ng pinirmahan ng civilian. So even Aguinaldo, sinasabi niya na itong pinapadala niyang dokumento hindi yung June 12, hindi yung August 1. Yeah. At yung August 1 din was seeking foreign recognition. Yes. Meron talagang merong... Gano'n ba kahalaga yun, Doc Manny? Kailangan ba yun? Kung gusto namin magdeklara kami malaya, pakialam ba ng ibang bansa? Well, actually, kung titingnan mo yung kasaysayan, yun na nga ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Phil-Am War. Kasi hindi nga kinilala. Di ba? Isipin mo, meron tayong sequence of event from Alapan, from June 12, ito, August 1, ngayon meron kang Malolos Congress, may saligang batas na. Bakit hindi mo pakikilalanin? Di ba, alam natin, by August 12, nagkaroon ng mock battle of Manila. Kunwari, Protocol of Peace, pero natuldukan yun ng Treaty of Paris, December 10. So, meaning to say, hindi kinikilala talaga yan. So, ang ginawa nila Aguinaldo, meron na silang January 23 Republic. Push natin yan. Kaya by Feb 4, digmaan tayo. Mahalaga ang recognition. Nagpasalamat pa naman si Rian Zares Bautista sa kanila sa declaration. Okay, ito si Mabini naman. Okay, so siya ang nag-draft ito. Gaano siya kaiba doon sa sinulat naman ng June 12? Binasa ng June 12. Alam niyo, Sir Lord, maski na noon pa, pag alam natin August 1, yan daw ay ratification of independence. Mababasa mo kahit saan yan. Pero ang kagulat-gulat na nakita natin, iba yung teksto ng June 12, iba yung teksto ng August 1. No, yung masyadong philosophical yung August 1, no? About dignity, about morality, about antindi. Ganyan si Mabini. Yung June 12, more on historical yung approach. At wala kang mababasa na teksto na ang August 1 na kinikilala niya yung June 12. Wala. Talagang it's a new document. No? Marami tayong pag-aaral diyan kung bakit gano'n, no? Kaya masasabi natin na ibang-iba talaga. Even Mabini repudiated yung draft ng hindi niya nire-repudiate yung flag syempre saka yung iba pa. Yung declaration lang. Yung bagay lang na yun. Kasi para sabi nga ni Teodoro Calao, sinasabi doon kasi una military, mas binding kung civilian. Pangalawa pa, yung nangyari nga yun, hindi nga pinirmahan na Aguinaldo yun. At pinirmahan yung Tapos supposedly diktador pa si Aguinaldo doon sa isa pa yun. Oo. Of course, hindi yun yung diktador na alam natin ngayon. Yes, syempre. Kasi sa isip nila, Aguinaldo, iba pa yung tukoy sa diktador noon. Kasi noon, pagbalik niya, kailangan niya i-consolidate ang power. But eventually,
nag-change tayo ng revolutionary command. Meron na bang inkling noon na hindi magkakaroon ng hostilities ng relations ng US sa Pilipinas? Sa aking palagay, no, although dun sa alam naman natin si Spencer Pratt sa Singapore, parang nagkasundo sila doon, no? Pero yung idea nung June 12 kasi, hindi pumunta si Commodore George Dewey. Mail day daw. So bakit? Meron nagpadala lang. Pero siya mismo dapat, di ba? Isa yon, no? Tapos syempre naganap na pinakamalaki yon yung Protocol of Peace na sumuko yung mga Espanyol sa mga Amerikano, yung sa Pilipino. Kaya nga ang daming mga disensyo, mga military mga general ni Aguinaldo, katulad ni Panguna, nakalimutan ko na ba? Siya, talagang hindi siya pabor doon sa mga nangyayari na yan, no? Hindi sila nagkasundo ni Aguinaldo kasi gusto niya tayo yung pumunta doon sa Intramuros, no? So, meron ng ganun na nakikita natin at lumitaw yan sa Treaty of Paris. Si Mabini ba ay meron ding pin-repair supposedly na babasahin dokumento ng June 12, kahit ayaw niya? Walang nababanggit. Basta ang sinasabi lang niya, yung discussion nila ni Aguinaldo nung sila, kasi si Mabini from Laguna, diretso siya sa Cavite Puerto umaga. Doon sila nagkita, doon sila nag-discuss. So, yung discussion nila, meron kang mababasa na sinasabi ni Mabini na hindi siya pabor sa June 12 proclamation. Okay. So, short of committing heresy, kunyari lang, in theory, kung mababago natin ang mga petsa, would you have wanted to change June 12 to August 1? Kung opisyal na Independence Day ang pag-uusapan. Well, kung pag-uusapan natin yan, yung importante yung dokumento. No? Siguro kung ang pag-uusapan natin, kung ang gagawin natin ay ang pangunahing consideration natin ay yung may document ka, malaki yung magagawa ng August 1 doon. Pero kung pag-uusapan natin yung by tradition, ceremonial, yung June 12, kasi matagal na. By Dalawa tradition. kasing schools of thought, yung ritual ba o yung legal document? Yeah. Pero dagdagan ko lang, meron pa tayong isa, yung September 29. Yan, isa pa yan. Na ratification of independence, no? So basically sa pag-aaral natin, lumilitaw na ang niraratify ng Malolos Congress. Yung August 1. No, yan ay makikita mo sa mismong speech ni Pedro Paterno. Analyzing the speech, lumilitaw yung August 1. August 1. Dahil walang dalawang ratification. Kasi sa mga unang sulatin, ang August 1 ay ratification na. Tapos sa September 29, ratification pa rin. Actually, ang nagra-ratify, Congress, hindi naman mga mayor. Diba? Kaya yun lang, siguro pagwawas doon sa mga bagay na yun. Malolos Congress na tinawag din ni Mabini dati na the death of the revolution. Okay. So, interesting, no? Pero pwede bang tingnan ang June 12, August 1, September 29 as one related event? Kahit Pwede. magkakahiwalay ng mga petsa. Pwede naman. No? Pwede yun. Kasi nga, yan parang evolutionary ang dating leading to a republic lahat yan. No? Yun nga lang, kasi minsan, nasanay na tayo ng dapat merong Independence Day. Paano mo ititreat yun? Kaya yung June 12, Independence Day. Kaya nga June 12 tayo ngayon, di ba? Tsaka yung June 12 kasi may visual na elemento. Yung isa pa May yun. winabagay-gaway na flag, nasa balkon. So, kung yung sa August 1, ang pwede mong ituring na totoong nag-declare tayo ng independence at hindi June 12, ito ba'y maging classic example lang o yung correct na application ng historical revisionism? Hindi yung ginagamit ngayon na bilang negative term. Parang yung paglilipat halimbawa ng selebrasyon ng July 4 as Independence Day natin from 1946 to 1962 to June 12. Ito ba ay historical revisionism o historical recovery na maituturing? Parang gusto ko umayon sa'yo dun sa pangalawa. No? Kasi yung pag sinabi mong revisionist, parang pwedeng lang yan, opinionated. Ito kasi merong bago ka talaga na hindi kasama dun sa una. Yun nga yung sinasabi nila tamang application. Oo, di ba? Ng historical revisionism. Na parang, kasi parang sa science, may na-discover kang bagong fact na may supporting evidence.
i-revise mo siya. Yun yung positive daw na application. Mhm. Yung ginagamit kasi ngayon ito to describe yung mga fake news, mga ganyan, na hindi dapat. Na Tama. yun daw itong... Pero historians of the future, sa tingin mo, pag in-apply ito, may pagtatama, pagwawasto, halimbawa na gagawin. Mhm. Gaano kaya ka-challenging? Well, yun na nga yun eh. Depende nga sa, kasi lahat yan, babagsak tayo sa loob. Diba? Hindi lang tayo yung, alam nyo, mga historian na lang nagdesisyon eh. Wala, hindi Mas matatapos yan. magkakagulo. Diba? Oo, mas magulo. Kinakailangan maging batas yan, pag-usapan sa Kongreso, pag-usapan sa Senado. So, depende yan sa framing ng mga ating mga legislators. No? Dahil sa, tulad mo, para sa akin, syempre, importante yung dokumento. No? Pero, ako ba katulad nila? Hindi naman ganoon eh. So, para sa akin, ang importante, una, ma-recognize. Na-recognize ba? Na-recognize siya. Meron tayong Republic Act, no, na kumikilala dyan. Pero hindi natin na sinasabi na yan na yung Independence Day natin. Kasi ang Independence Day by law, June 12. No, so, it's up to our legislator kung ano pa ang gusto nilang gawin dyan. Pero, kumbaga, bilang historian, naihain ko na. Ito na, nakalatag na. Pag-usapan natin, parang ganyan. Okay. So, darating ang araw na ang August 1 ay hindi lang magiging, ang selebrasyon ay hindi lang malilimitahan sa Bacoor. Kapag wala namang ibang kinontra ang August 1, pagdating sa mga simbolismo natin, pagdating sa iba pang mga bahagi ng iconography, mga... O meron ba? Wala naman, di ba? Yung talagang legal document lang yun talaga lang siya. document. Wala namang ano. I Kaya see. nga dun sa batas, actually national yung batas. Working holiday, nationally, August 1. Setting budget pero parang ganun. Anong sinasabi nito sa political maturity ng mga Pilipino? Yung itong Acta de Bacoor. Well, based on mabilis yung kahandaan natin sa isang na hindi tayo savages, na tayo ay talagang kumbaga we deserve to be an independent nation, no? Kasi alam mo naman digmaan pa 'yan eh. Revolution pa 'yan eh, no? So lahat ng pinapakita niya rito yung yung dangal ng isang Pilipino na karapat-dapat niyang tanggapin ang isang kalayaan. Hindi yung sakop siya ng ibang bansa. Pero at the same time, kailangan din ng recognition ng ibang bansa. Ayun, wala tayong magagawa kasi community of nations. Yes, oo. In fact, siguro nga kung nirecognize yan, baka yung kung walang Treaty of Paris, and yung Republika ni Aguinaldo, ano yan, actually yung Republika ni Aguinaldo, yung First Republic, we recognize it in our history. Pero pag inilabas mo yan sa Amerika, para sa kanila, July 4, 1946. Ayan, nako. Binanggit mo rin lang naman yan. So for the longest time, ang independence ng Pilipinas ay July 4. Taon-taon. Mula 1946. Yes. Hanggang binago ito ni Diosdado Macapagal by way of a RA ba siya o decree ba siya? Basta Mayo ng 1962. Meron ka bang mga na-research kung nag-cause ba ito ng malawakang confusion o may mga debate ba, may mga tumutol ba o ito yung matagal lang gusto ng maraming tao? Well, sa aking pagkakaalam, kasi siya, academically done naman siya. At buhay pa si Aguinaldo during that time. So, parang it's a pride for all Filipinos na mailipat sa June 12. Ako laging sinasabi, masyadong sentimental. Kasi legally, alam mo yung July 4. No? Inilipat mo sa June 12, sentimental yun. Kasi nga, tayo merong hawak ng kasaysayan eh. Tayo yung gumagawa. So, inililipat namin. No? Kaya yun, dala talaga yung passion ng mga Pilipino na ipinapakita natin na tayo, no? We're very passionate na itong idea ng pagiging bansa, independent country, meron tayo. Yung idea ng Pilipino. Kaya yun yung sinasabi nga natin yung 1946 pa atras, hindi natin naranasan yung maging bansa. So,
kung 1940s naging bansa tayo, ang pangit namang tingnan na yung independence natin, ibigay pa ng Amerika. Kasabay pa nung sa kanila. Ay, kasabay pa nila. Oo. Kaya yung pagkakalipat doon, lalo nagsesemento yun doon sa identity natin bilang Pilipinas. Na kung tutuusin mo, totoo naman. May katotohanan siya. Na kung pagbabatayan mo, 1946 talaga na binaba yung flag ng huling nanakop at tinaas yung sa atin. Whether yun ay symbolic lamang o hindi, pero mas may symbolic weight siya. Yung July 4, yung 1946 at least. Yes. Oo, no? Pero kamo may bibigay galang sa kasaysayan din ng pagbabalik din sa June 12. Yeah. Oo. Sa isang pero ang sabi daw, ginawa daw yun ni kasi may kinaiinisan daw siya sa isang very sour point in US. Malacan nations. Kaya rin ginawa ni Aguinaldo, makapagal yun. Makapagal, ha? Oo. Totoo ba yun? Hindi ako masyadong familiar doon. Kasi ang nabasa ko yung pinablish ng National Historical Commission, yung proseso kung bakit ginawang June 12. Yung proseso. Oo. Ang laki ng role dyan na shout out sa Philippine Historical Association. Yun. Sila yung mga yung dating pangulo, sila yung nagtrabaho niya. At nandun yung mga dahilan kung bakit. Ang nakakatuwa pa nga, nakalagay doon sa isang konsiderasyon. Kaya June 12 kasi wala na ibang sa archives, wala na ibang makita na dokumento about Independence Day during that time. Kaya ito na ang gawin nating Independence Day, June 12. Wala pa nun yung August 1. Hindi pa nadidiscover. Okay, nabanggit rin natin si Aguinaldo. Nabuhay pa nung ginawa ng panahon na yun. Okay, after ito ng mga lumabas sa mga pelikula, of course, may isang pelikula talaga na nag-stick out na talagang it really portrayed Aguinaldo in a bad light. Itong kay General Luna, no? Sa mga taga Batang QC ka, of course, pero anak ka na ng Cavite at marami kang sinulat tungkol sa yung local tourism ng Cavite, no? Pagdating sa historical tourism. Marami kang sinulat tungkol dyan. May posibilidad pa ba na medyo matanggal yung negatibong filter na iniwan ng pelikulang yon tungkol kay Aguinaldo? Napaka-powerful ng pelikula. In fact, di mo kailangan maging totoo sa pelikula. Kung ano yung portray mo, no? So siguro, kung merong marami pang pelikula na magpapakita ng iba't ibang angle, okay lang. Pero alam niyo, sir, bahagi itong mga away ng mga bayani natin. Ito ay proseso. Proseso ng survival, proseso ng leadership, proseso ng pagkuha ng isang republika. So, maiintindihan ko itong mga away nila, no, na mula sa ngayon tumitingin sa nakaraan, no. Bahagi ito ng pagbubuo ng republika. At mahirap sisihin itong mga tao, no, kung bakit ganun ang kanilang mga desisyon. Kasi yun ang hinihingi ng pagkakataon during that time. So, pero hindi naman ibig sabihin na porque ginawa nila, wala tayong paghusga sa kanila. Dahil meron din tayong sariling perspektibo at damdamin. Kaya hindi talaga magkakasundo ang mga Pilipino. Kasi ang mga Pilipino, meron kanya-kanyang paraan para tingnan ng isang bagay. So, ang mahalaga dito, nakikita natin na lahat sila nag-ambag sa pagbuo ng ating kasaysayan. Pero dahil din sa internet, pwede rin natin i-examine yung katotohanan o explore pa issue lalo at magkaroon ng sariling conclusion. Sinabi mo nun sa isang konferensya na at least kahit papano nagtatanong yung mga bata. Yeah. Kung isang pelikula pa nasasalba sa reputasyon ni Aguinaldo, pwede rin mangyari yun. Ano sa tingin niyo? Well, yung isang pelikula na ginawa ko noon, naging consultant ako. At tingin ko, okay yun in favor of Aguinaldo. Kaya lang, tulad nga ng binabanggit natin, ang haba kasi ng kanyang Haba ng buhay. Na-issue siya kay Bonifacio. 3 oras yata yung pelikulang yun eh. Yung ginawa ni Mark Mayley, dinirect ni Mark Mayley na pelikula starring then Governor E.R. Ejercito. Ayan. Na sa sobrang haba ng pelikula,
makikita mo na different periods in Philippine history. Yeah. Pero ika nga ng isang quote do sa Batman, it's either you die a hero or you live long enough to find yourself the villain. Eh malaking bagay din po kasi sir nung buti nga ito sa akin hindi pa masyadong na-highlight yung kanyang ginawa ng World War II supposedly, no? Na nanawagan siya sa mga guerrilla, mga anti-Japanese forces na huwag na lumaban. Pero he was coming from a place daw of, kasi ako galing ako sa digmaan, alam ko yung pakiramdam niyan. Ano ang defense ng mga pro-Aguinaldo defenders doon? Yung kisling daw siya ng World War II. Well, kasi ano yan tawag dito, again, parang survival na naman yan. Kasi nga, ang mga Amerikano, talagang nakita mo naman sa palanan kung paano nakipaglaban si Aguinaldo laban sa mga Amerikano. Inabol. So, pwede mong tingnan din sa isang punto na napakahirap para sa kanya, no? Maaari ang Hapon na isang oportunidad. Pero yun nga, hindi na nga naging ganoon ang reality kasi may mga atrocities committed sa atin. Pero in his perspective, baka titingnan niya na magbibigay ng yung restoration nga ng Republika, di ba? Isang pagtingin yun ni Aguinaldo, no? Na eventually, dahil nga sa hindi maganda yung naging karanasan natin, hindi rin natuloy yung... Kumbaga, tumaya siya, pero magtaya niya mali. Ang hirap din. Kasi kung ikaw ang hirap din, yung choices na yun, hindi madali yun. Kanino ba ako papanig? Eh, siyempre, lalaban ako sa mga, yung sentimento ko ay dito ngayon sa mga kagalit na kalaban ko. Sila humuli sa akin. Hinabol, pero sila rin sa Vicksburg pa uwi, di ba? Oo, tama. Pero, ito pala, nakalimutan ko tanong Doc Manny Calairo. Kung si Mabini ang nag-prepare nitong sa August 1, at of course, malaki yung ating pagpapahalaga kay Mabini bilang historical figure that both historical and legal and moral icon. E binanatan din ni Mabini si Aguinaldo sa kanyang di ba? Sa kanyang mga tala na napaka-poetic pa ng pagkakadescribe na para doon natutunaw na kandila, oo. Eh, may nakikita ba kayo doon na parang conflict? Well, actually wala It's a normal thing. Kasi kung titingnan nyo, Aguinaldo highlighted June 12. Although, ito nga yung irony nun pinirmahan niya yung August 1. Hindi niya pinirmahan ng June 12. Pero hina-highlight pa rin niya yung June 12. At makikita mo doon sa kanyang change of yung feeling niya, no? Doon sa hindi nila pagkakasundo ni Mabini. Kasi kung ang August 1 ang lilitaw, well, batay sa akin pagtingin, ay magiging bida si Mabini na bumanat sa kanya ng sobra-sobra. So, ay ang problema, si Mabini, maagang namatay. So ngayon, si Aguinaldo, wala naman masyado nakakaalam ng June 12, he pursued yung August 1, wala nakakaalam masyado. So he pursued the June 12, and even he was the one na isinadjust siya kay mga pagal noong 1962. Not knowing na eventually may makakatuklas katulad ni Odi Corpus ng August 1. At yun, sa tingin ko, it's again, human frailty, no, na bakit niya highlight yung June 12 kasi yung sobrang sakit na ginawa kasi siya mismo ang kumuha kay Mabini. Lahat yan, basahin niyo yung kailan paano siya ipinakits ni Saulo, di ba? Ako yung kumuha sa'yo, ginawa kitang prime minister, lahat binigay ko sa'yo. Ako nagbigay ng karir sa'yo. Ako nagbigay ng karir sa'yo. Tapos, ganito ang sasabihin mo sa akin. Tingin ko, meron din valid ground sa Aguinaldo na yung feeling niya, personally. Mga tao mga to. Tama. Na natatakot din, nasasaktan. Pag tinreten mo, gagawa ko ng paraan para okay. Ang hindi masyado na-highlight din, may mga tugon si Aguinaldo laban sa mga charges ni Mabini. Tama?
Yeah, so yan, yung saloobin. Sa loobin. Oo. Pwede ba bang ano lang kami, sir? Well, ano yan, no? Yung saloobin na yan, nung una kasi, no 1930s, na-interview na siya ni Jose Santos. No, unti-unti. Pero yung 1940s talagang meron siyang isinulat na isang tawag dito manuscript, mga tala ng aking buhay. At basically, yun ang tala na yun ay sagot niya kay Mabini. No, at yun na yung isang ginawa nating libro, ang title ay Saloobin. Sagot ni Aguinaldo sa mga paratang ni Mabini. Yun, point by point. Parang sinabi niya na bakit ganyan si kaibigan ko, ganyan. Tinawag yung kaibigan. Yan. So, ano siya at si Aguinaldo ang tagal na nanahimik. Wala kayong mababasa na kasi si Mabini, ano pa lang yan nung sinulat niya yon, nagsama-sama ang mga magdiwang lahat yan. Tapos pati si Quezon, di ba? Nakita natin, ginamit sa politika. Hindi nagsalita dyan si Aguinaldo. Tahimik lang siya. Not until binasag niya ang kanyang katahimikan, initially kay Jose Paez Santos, noong in-interview siya noong 1930s. Then, ayun na, sumulat na siya ng mga tala ng aking buhay. And he wants to malaman ng mga tao na ito talaga yung nangyari. So, yun yung pinablish ng Cavite Historical Society noong 2003 sa loob. So available itong mga resources na to, itong mga batis na to, no? Kailangan lang natin mag-sir. Ibang nga rito online. At natapos pa yung dokumentaryo ninyo noon, tukol kay Aguinaldo. May docu kayo tinatapos. Meron, no? Noong 2019, 150th ni Aguinaldo. Ako mismo yung nag-direct, no? Ang title noon ay Sa Ngalan ng Katotohanan. Naka-upload na ito mo. Naka-upload sa YouTube yan. Lalagyan natin links. Yes. Oo, dito sa ano na to. Sa Ngalan ng Sa Katotohanan. Ngalan ng Katotohanan. Alright. So Doc Manny, maraming salamat po sa oras niyo at Happy Independence Day. Pero meron ba kayong gustong iwan na huling mga salita? Sa mga batang nanonood po nito, anong dapat isaisip po nila? Well, mga kababayan, ako po ay nag-aral ng kasaysayan na humaharap sa inyo at nakita ko sa aking pagbabasa na napakahirap ng ating dinanas bago natin makamit ang ating kalayaan. Kaya mahalin po natin ang ating kalayaan, paglaban po natin ito sa kasalukuyan at huwag na nating payagang muling mawala sa atin. Ingatan po natin at pagpatuloy natin ang dangal ng lahing Pilipino. Salamat po. Yan ang kabayani ng kasaysayan. Maraming salamat, Dr. Emmanuel Calairo. It's an honor po. Thank you, sir. Karangalan, sir.